Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, bago lahat, shoutout muna tayo dito sa mga nagpapa-shoutout, no? Konti lang to, don't worry. Hindi katulad kanina umaga na sobrang dami. Unahin ko na to si Sir Reynante La Torrena Montalban. Sabing ganon, magandang araw kabayan, makikibati na din ako. Birthday ng anak ko sa June 3, kahit ang layo pa, June 3. Pero isang linggo na lang yata. I know, 2 linggo na lang. Okay na rin, malapit na rin. Si Heather Ann Montalban. Taga Socorro daw sila. Socorro sa kabila yan, ano? Oriental. Occidental po ako eh. Si sila sa Reynante Montalban. No? Taga Socorro daw. Happy birthday sa June 3 advance. Heather Ann Montalban. Ah, salamat sa panonood. Ulitin ko si Heather Ann Montalban. Hello. Happy birthday sa June 3. Anak ni Sir Reynante La Torrena Montalban. At si Sir Leo Paunalan. Shoutout sa iyo, sir. Salamat po sa suporta. Sabihin nyo sana, sir, kung taga saan kayo. Now, meron tayong pag-uusapan ngayon, ano, fresh na fresh na balita as of this recording. So, dito ko nalaman eh, pagbukas ko ng FB after ko mag-dinner, si si Sir MG nag-post nito. Aray mo, 'di ba? Sabi ganun dito. Norms, relax lang ha. Ito pa 'yon. Tapos si Casper, isa ka daw sa 12. Ano 12? Trust me. Ah, mag-rep na kayo. Mag-prep na kayo. Ito yung sinasabi ko do sa yung bagong boss ni Casper eh. May mga kailangan siyang pagbayaran talaga. Hindi yung magbabago ka na, okay na yon. Hindi pwede. Yung pagbabagong buhay kasi ay ano yan, magagawa mo yan after mong masettle lahat ng ginawa mo sa past. 'Di ba? Or hindi mo man magawa ngayon, basta kailangan mong harapin yun eh. Nga, katulad nga na sinabi dito ni Sir MGO, ganyan talagang buhay, gusto mong magbagong buhay, kaso kailangan mo munang tapusin yung ginawa mo sa past mo bago ka makalipat ng pahina. Norman, mababasa mo to, alam ko. Ito yung pinakamalupit na part. Dito talagang bubuno ka ng panahon sa oblo. Sunod-sunod na ito. Tomorrow, nako, as of this recording, or pagka-publish ko nito, alas 7 daw, may bago daw siyang update. Alas 7. Si Sir MG. Gawin ko na lang kayang umaga to, no? Gawin ko na lang umaga to. Itong video na to. Sige, i-push natin kasi kailangan maunahan ko si Sir MG eh. Kasi panis na yung content na to pagka ginabi ko. Ipagpatawad nyo na lang yung pag-greet ko ng umaga ha. So sa gabi na lang yung good morning ko bukas. Kasi ganito talaga pag may mga bagong updates eh. So dito sa press release ng Napolcom, no. Sabi ganun dito, the National Police Commission welcomed the filing of an additional criminal complaint by the Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, against Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, Edmund Soner Saranya, and 8 others for alleged violation of Republic Act 11917 or the Private Security Services Industry Act. The complaint filed before the Office of the City Prosecutor in Quezon City on May 19, 2026 involves the alleged
practice of the private security profession without a valid license. Ito na yung pagpapanggap na bodyguard. May mga evidence nun, men eh. Yari kayo doon. Kasi, alam ko noon, nasa heritage si Tito Norms noon, vinidyo niya na nag-a-assembly kayo na parang, tas nagsasabi pa si Tito Norms na, oy, yung mga tao, isasama natin mga tao. Gumaganon-ganon siya eh. Yari kayo doon, men. Di ba? Involves alleged practice of private security profession without a valid license to exercise security profession daw, yung LESP. The case stemmed from the continuing investigation conducted by CIDG in coordination with the PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies, yung SOSIA daw. Following earlier findings involving alleged unauthorized security operations linked to Mangusin. Yun na nga yun. Prior to this, NAPOLCOM coordinated closely with the CIDG regarding Mangusin's unauthorized use of police uniform. Akala mo patay na yung issue, ha? Alleged use of multiple identities and identification documents and reports involving unauthorized security personnel. Mangusin was earlier presented by NAPOLCOM and CIDG following his arrest over 12 counts of cyber-related unjust vexation. Ito na yung 12. Sabi kasi dito ni Sir MG, isa ka sa 12 daw. Ano isa? Yun na ba yun? Anyway, continue natin pagbabasa, no? Cyber-related unjust vexation under Cybercrime Prevention Act of 2012. NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan said the filing of additional charges reflects the government's firm resolve to protect the institutional integrity and enforce accountability. Hindi maaaring gamitin o abusuhin ang pangalan, uniforme at sistema ng pamahalaan para malinlang ang publiko. Kapag may paglabag sa batas at may pananagutan, kikilos ang gobyerno. Walang puwang ang pagpapakikap at illegal na operasyon sa ilalim ng batas. Commissioner Calinisan said. He added that NAPOLCOM will continue coordinating with CIDG, SOSIA, and other government agencies to ensure the proper investigation and prosecution of all related violations. Other government agencies? Hala! Kasama na ba doon ng DFA? Wala eh, di ba? Sanay kasi kayo sa mga ningas kugon. Kaya akala nyo tapos na, di ba? Akala nyo wala na, hype lang, makakalimutan. No, 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 no. Just imagine, ang tagal na to, ilang buwan, buhay pa pala. Tsaka nakalagay dito, ongoing eh. Di ba? Tingnan natin page ni Sir Ralph Calinisan. Sabi gano'n ito, first day pa lang ni Casper, mukhang last day na agad. Speaking of work ni Sir Casper, di ba? Meron ditong video na finorward sa akin na ini-interview siya nung bago niyang boss. Ito naman kasi, hindi ko naman maintindihan to. Bakit kailangan ipapublic pa to mga ganitong bagay, no? Tapos sasabihin nung boss niya, hindi daw para sumikat, para ano. Anyway, choice ni Sir yun eh, di ba? Ba't ba natin pinakikialaman? So, ito yung interview. Nasa public to ha. Sige, play natin mga men. Basketball. Oo, boss. Yung basketball. Hindi tayo sa ganun. Ang dami akong kilalang mga... teka, mapuna tayo. Ano yung... May nagko-comment kasi ano yung tungkol dun sa parisan? Ay, oo. Ano nangyari doon? Wala eh, hindi natuloy. Hindi natuloy. So, sinungaling na naman yung idol mo. Sabi na idol mo, matutuloy eh. Ikaw din, sinabi mo din, matutuloy eh. Yung regarding dun sa pwesto, di ba?
Sabi sa inyo, sinungaling tong taong to eh. Saan niyo ba natayo sana yun? Sa ano sana boss eh, Baguio eh. Baguio. Oo, Baguio. kasi, doon kasi, ilang beses kami bumalik doon. Mag-ikot-ikot kami. May napansin ako na walang parisan doon. Kaya nag-suggest ako kay boss. Ayun, magparisan kami. Ano nangyari? Ano nangyari? Cancel. Sino magluluto? Ako. Ikaw magpapares na doon? Anong pares yung nasa kalye? Oh, parang ganun. Hindi yung formal na shop na tindahan. Wala ba sa Baguio yung gano'n? Ano ba yan? Big time kayo tapos yung sa kalye na pares na kalye. Ano ba? Hindi maintindihan to si Casper. Ang sabi mo, Casper, di ba tinanong ka, bakit hindi natutuloy parisan? Kasi sabi mo yung pwesto. Tapos ang sabi mo dito, Ayun, magparisan kami. Ano nangyari? Yun, na-cancel. Sino magluluto? Ako. Ikaw magpapares na doon? Anong pares yung nasa kalye? Oh, parang ganun. oh, tamo, nasa kalye pala. Akala namin yung pwesto na inaay nyo, may nakakuha ng iba. Ang gulo din kasi magkwento nito, no? Kasi buhol-buhol na rin ang kasinungalingan ni Casper. Hindi alam ko ano yung totoo. Hindi yung formal na shop na tindahan. Wala ba sa Baguio yung gano'n? Wala. Ba't hindi natuloy? Sayang naman. Sayang nga kasi. Kasi nalustay na yung puhunan. May natuloy. Pero yung talaga passion mo magluto. Yung talaga ang gusto mong gawin. Oh, boss. Luto, basketball, around. Pag ano. Mag-bodyguard. Parisan. Parisan. Yung pala yung storya nun. Kaya at may nagtatanong. Mali. Dritch. Hello po, Mali yung good afternoon po. Oo. mali yung istorya sa'yo, sir. Ang istorya niya, hindi sila makahanap ng pwesto. Yung pala, kalye lang pala. Di ba, yung mga ganon, food cart yun, di ba? Pwede mo, mobile yun eh. Yun na sinasabi niya, kalye daw. Alam nga namang, ang pwestong pares, kalye. Hindi, pwede naman, sa bagay, mobile din eh. Pag sinabi mong kalye street food, di ba? Hindi mo kailangan ng pwesto na yung katulad na sinasabi niya na nag-extend daw ng contract yung, di ba? Ewan ko dito kay Casper. Paiba-iba yung sinasabi. Pero ang issue ngayon, men, yari ka. May kakaharapin ka. Di ba? Pero kung mabait yung bagong amo mo, papayag siya na maging liability ka dyan. Hindi ka masyadong makakapagtrabaho dyan kasi kailangan mo attendan yon. Kapag hindi mo inattendan yon, warrant ka. Di ba? Ito yung mga sinasabi sa'yo na asikasuhin mo muna. Yung mga pinaggagawa mo dati. Di ba, men? Lahat naman yan eh. Pag isa-isa mong hinarap yan, smooth sailing ka na eh. Kaya lang ang problema, para kang dating amo mo eh. Tinatakbuhan mo lagi eh. Hindi talaga matatapos yan. Now, mukhang ayon doon sa last vlog ni Sir MG, di ba? Yung di umano'y na ano mo daw, mukhang magfa-file yun. Mukhang nakahanap ng lakas ng loob. Paano yun? Diba? Ito naman si Sir, tutulungan ka daw 100%, baka kasama yung kaso mo na matulungan. Tingnan natin. Pero sinabi niya din na bahala ka daw eh. What? Tingnan natin ang mga susunod na kabanata. Ako excited ako doon sa mangyayari eh. Yung sa Wednesday. Sige nga, i-upload ko na lang ng 12 a.m. to. 12 a.m. ng 19. Oo. As of this recording, mamaya. As is yung content ko bukas. Para hindi ito mapanis kasi kung ipapanggabi ko ito,
itong content na to, mapapanis ito doon sa pang alas 7 ni Sir MG na content eh. So, ganoon na lang mangyayari. Anyway, yan lang po muna yung mini update natin. Naka 15 minutes naman kahit papaano eh. So, yan lang muna ang pag-uusapan natin. Magandang umaga kasi madaling araw na. Good morning po. Yun lang. Maraming salamat.